Ang storyang ito ay pinamagataang Ang Pinsan Kong Inosente. Episode 12 by Ryan Time. Simulan na natin ang kwento. Pagkakataon ko nang bumawi kay Jake. Dadalhin ko siya sa probinsya. Makakatulong din ito para tuluyan na niyang makalimutan ang pagbibisyo at ma-refresh siya. Matagal na rin kasing hindi nakakauwi si Jake sa probinsya namin. Isang beses pa lang siya nakakauwi roon at bata pa siya noon. Maging ako man ay mula nang tumungtong ako ng college, hindi na ako nakakauwi. Sigurado, masayang magiging pag-uwi namin. Marami akong naisipang pwede namin gawin at galaan na sigurado akong hindi pa niya napupuntahan. Pinauwi ko muna siya para mag-impake. Ako naman ay nag-avail ng ticket para sa aming dalawa. Para sa susunod na araw, aalis na kami. At sobra akong na-excite. Nang makarating kami sa bahay ni Lolo sa probinsya, ay bumungad sa amin ng napakaraming pagkain na ni-request na kinasasabikan kong kainin. Kinilaw at inihaw na isda, adobong pusit, tuyom, bagoong na danggit, piniritong talong, nilagang okra, nilagang saging na saba, at ang paborito kong pansit bihon ni Lola. Tuwang-tuwa ang lolo at lola namin. Malaki na raw ang pinagbago ng mga itsura namin. Tuwang-tuwa rin sila sa pasalubong na bitbit namin. Habang mga kamag-anakan naman at mga kakilala sa lugar na yun ay hindi makapaniwala na ito na itsura ko ngayon. Binatilyo pa lang kasi ako nung umalis ako sa lugar. Ikaw na yan, Ryan? Ang laki mo na, Ray. Anak, si Kuya Ryan mo na yan. Natatandaan mo ba siya? Sana maging katulad ka din niya. Iilan lang yan sa mga papuri na naririnig ko sa mga tao doon. Naaalala ko tuloy dati habang nag-aaral ako sa probinsya na yun. Maging sila ay ginagawa kong role model para sa mga anak nila. Hindi naman sa pagmamayabang. Achiever kasi ako nung elementary at high school. At naging SSG president ako nung high school. O yung tinatawag natin na Supreme Student Government President. Maging ang mga teachers ko dati sa high school ay binigyan pa ako ng pa-welcome at pinag-speech sa harapan ng mga estudyante. Nagkataon kasi na intramurals ng school. Pinag-judge din kami ni Jake sa beauty pageant na ginanap sa school. Oo, kasama si Jake. Nirequest ko kasi yun sa school. Si Jake? Nako, tuwang-tuwa dahil marami nagkakagusto sa kanya. Malakas naman talaga kasi ang dating ni Jake, lalo na yung mga mata niyang chinito. Patangkad pa at maputi. Hindi maganda o gaga ang mga kabataang babae, maging ang mga bakla sa pagpapapansin. Natutuwa ako dahil nag-enjoy si Jake sa reaksyon ng mga kabataan sa kanya. Binabatukan ko nga dahil hindi siya humihinto sa pagpapakyut. Hindi niya naman kasi kailangan gawin yun dahil effortless na ang kagwapuhan niya. Kitang-kita ko ang saya sa mga ngiti ni Jake. Madalas din kami mag-joyride tuwing hapon gamit yung motor ni Lolo. Pumupunta kami sa zigzag road na malapit sa amin at nadadaanan din namin ang kalsada na malapit sa dagat. Yun ang paboritong lugar ni Jake. Masisilayan mo kasi ang payapang dagat na may mapuputing buhangin at napakasarap lang hapin ng hangin na nagmumula rito. Nagtatayugan ng mga puno ng niyog na sumasayo sa ihip ng hangin. Nakaspread pa nga mga kamay niya tuwing bababa na kami sa medyo matarik at sementadong kalsada. Tipong dinadama niya ang sandali. Naiiwan na lang sa area ang mga sigaw namin sa labis sa tuwa. May videos pa nga kami nakuha sa joyride na yun eh. Naligo din kami sa isang falls sa gilid ng bundok na 2 oras na lakaran bago marating. Dahil hindi ko masyadong kabisado ang daan, ay isinama namin ang isang kababata ako noon para mag-guide sa amin. Tanging nakabrief lang kaming naligo dahil wala namang tao doon bukod sa amin 3. Malapit na kasi yun sa gubat. Minsan naman ay
Nangangaso kami kasamang kapitbahay namin yung mga ngaso. Bitbit namin ni Jake yung airgun ni Lolo. Wala kaming nahuhuli kahit ibon man lang. Dahil wala naman kami talagang alam sa ganong gawain. Hindi ko kasi nasubukan yun dati. Pero buti na lang ay magaling ang kasama namin kaya binibigyan na lang kami ng nahuhuli niyang ibon. Minsan naman bayawak. Sumasama din kami sa mga mangingisda na umaalis ng 3:00 ng madaling araw. Sakay ng malalaking bangka. At isa yon sa paboritong gawin ni Jake. Tuwang-tuwa kasi siya manghuli ng isda kahit na takot siyang tumalon sa laot. Kapag umuwi naman kami ay may bitbit kaming sariwang isda at masaya namin pinagsasaluhan. Naging paborito din niya yung kinilaw na isda na gawa ko. Kapag low tide naman ay nandun kami sa batuhan upang manguha ng mga shells at inuulam namin yon. Minsan naman ay tumatambay kami sa mga videokehan at nakikiinom ng tuba. Hanggang abutin kami ng madaling araw. Parang piyesta ang lugar sa tuwing nandun kami ni Jake. Napaka-welcoming ng mga tao doon. Tuwing hapon naman ay pumupunta kami ni Jake sa tabing dagat para maligo at maghintay ng sunset. Pagkatapos nun ay uuwi na para pakainin ng mga alagang baboy ni Lolo. May isang baboy pa nga ro na ibinigay sa amin ni Lolo. Mula ngayon, ang pangalan mo ay Amparo. Sabi niya sa baboy na wala namang pakialam sa kanya dahil patuloy lang ito sa pagmunguya. Labis ako napatawa sa narinig ko at sa nakita kong pakikipag-usap niya sa kumakain na baboy. Amparo? Ano yun? Ang bantot naman pakinggan. Alam mo, kung tao lang yan, baka sinampal ka na yan. Tawang-tawa pa rin ako noon. Kasi kuya, natutuwa lang kasi ako sa pangalang Amparo eh. Diniinan pa niya ang pagkakasabi nun at sinabayan ng malakas sa tawa. Hindi ko rin mapigilan sa bayan ng nakakahawa niyang pagtawa. Sorry guys kung may pangalang Amparo sa mga kamag-anak niyo. Patawarin niyo po kami. Si Jake kasi, napakamaloko. Ang status ni Amparo ngayon, marami na siyang naging anak at binilinan ko si Lolo na ibenta ang mga anak at gamitin na nila ang pera. Huwag lang nilang kakatayin si Amparo dahil magagalit si Jake. 3 araw bago kami tumulak pabalik na Maynila ay inaya ko siyang pumunta sa lighthouse na isa sa mga tourist spot ng probinsya namin. Nakamotor lang kami noon. Hindi mapigilang humanga ni Jake sa lugar. Bago kasi makarating ay dadaan ulit kami sa matatarik ngunit sementadong kalsada. At puro bangin ang gilid. May zigzag road din na lalong kinexcite niya. Sa paligid ng lighthouse, makikita mo ang mapang-akit na white beaches. Iba't ibang rock formations at caves. Makikita mo rin yung magkabilang dagat na nakapalibot sa lugar na yun. Medyo bandang dulo na kasi yun ng Pilipinas. May isang maliit na isla din na animoy sumasayaw sa paghampas ng alon. Mga nagtatayugang puno at napakasariwang hangin na sinasabayan ng mga huni ng ibon. Inakyat namin ang mataas na lighthouse na yun at maswerte kaming walang tao sa itaas nito. Kaya nasolo namin 2 yung tuktok. Hindi yun ang unang beses na naakyat ko yung lighthouse na yun. Pero yun ang unang beses na umakyat ako kasama ang pinakamamahal ko. Noong bata kasi ako, sabi ko, dadalhin ko to ng taong mamahalin ko. At natupad yun. Kaya hindi ko maiwasang ngumiti. Nakatitig lang ako kay Jake na manghang-mangha sa nakikita niyang napakagandang tanawin mula sa mataas na lugar kung saan kami naroroon. Makikita mo kasi ang buong lugar, pati yung mga beaches, mga batuhan at napakalawak na karagatan. Sumagi sa isip ko yung unang beses niyang makakyat ng bundok. Tuwang-tuwa kasi siya sa nakikita niya. Para pa rin siyang bata na ibinili ng laruan at dahil doon, hindi ko ulit mapigilang ngumiti.
Mas maganda kasi ang mga ngiti niya kumpara sa mga tanawin na nandoon. Pwede kayang titigan ko na lang siya ng habang buhay? Ay, ang sarap lang kasi sa pakiramdam. Hindi siya nagsawang kunan ng larawan ang mga tanawin. Sa pagkaka-amaze niya ay hindi niya napansin na kinukunan ko na rin siya ng video. Naisip ko kasing baunin yon pag nasa Qatar na ako. Tumingin siya sa akin at ibinaling ko sa lugar ang camera. Baka kasi mahalata niya na kinukunan ko siya. Tumitig pala siya sa akin at ang mapansin ko, ang pagtitig niya ay nilingon ko siya. Oh, bakit? Tanong ko sa kanya. Ibinaling ko ulit ang tuon sa video na ginagawa ko. Wala. Salamat kuya. Nakangiti siya. Saka lumapit sa akin at yumakap ng sobrang higpit. Napangiti na lang din ako at tinapos ang video na ginagawa ko. Saka gumanti ng yakap sa kanya. Maya-maya ay bumitiw siya. Humakbang at kumapit sa railings at ibinalik ang pansin sa mga tanawin. Tinabihan ko siya at tinakbayan. Tinuturo ko ang mga lugar na abot tanaw namin at pinangalanan ko yon base sa pagkakatanda ko. Saka bumitiw sa pagkakakbay. May mga yapak ng tao ko narinig sa bandang ibaba ng lighthouse. Napaakyat ng kinaroroonan namin. Kaya lumayo muna ako kay Jake ng bahagya. Hindi din naman nagtagal ang mga ito at bumaba rin. Kaya nasolo ulit namin ni Jake ang lugar. Alam mo, pangarap ko to. Sambit ko. Nakatingin lang ako sa kanya na busy-busy sa kakakuha ng larawan. Lumingon siya sa kinaroroonan ko. Nakakunot ang noon niya. Di ba ilang beses ka na nakapunta rito? Ang ibig kong sabihin, pangarap ko na maisama yung pinakamamahal ko sa tuktok na to. Iniwas ko ang tingin ko. Nakaramdam kasi ako ng konting hiya. Naramdaman kong kinilig siya. Saka lumapit sa likuran ko at mahigpit na yumapos sa akin. Pumalag ako kasi baka may makakita. Shh! Kuya, huwag kang magulo. Hayaan mo lang ako. Mahinahon niyang sambit. Bahagya kong sinipat ang mukha niya nakapatong sa balikat ko. Nakapikit siya habang nakangiti. Damang-damang pagkakayakap niya sa akin. Nilalaro ng hangin ng kanyang hindi kahabaang buhok. Ibinalik ko ang tingin sa tanawin habang nakangiti. Bakit ba ang sarap sa pakiramdam na niyayakap ka ng mahal mo sa likod, no? Nakaka-addict. Wala naman siguro makakakita sa amin, sabi ko sa isip ko. Kaya hinayaan ko na lang na yakapin niya ako. Hinaplos ko ang mga braso niyang nakapulupot sa akin. Parang may nagbo-ballroom sa dibdib ko dahil sa tindi ng kabog nito. Nananalangin akong sana huwag nang matapos ang oras na yun. Labis kasi yung sena nararamdaman ko. Kung makikita lang kami ng mga langgam, baka pinagkakagat na kami sa sobrang tamis namin. Nagpasya na kami umuwi at ako ulit ang nag-drive ng motor. Hindi kasi kabisado ni Jake ang daan. Nakayakap lang siya sa likod ko at ramdam ko ang katawan niya dahil sa pagkakayakap niya. Kapag may nadadaanan kaming kabahayan at mga tao ay tinanggal niya ang pagkakayakap niya. Hiyayakap na lang ulit kapag wala ng tao. Hindi ko ulit mapigilang kiligin at ngumiti. Kinagabihan noon
ay inaya ko ang mga kababata ko na mag-night swimming. Tuwang-tuwa sila dahil akala nila ay nakalimutan ko na sila. Yung iba sa kanila ay mga kamag-anak din naman namin. Ganun naman talaga sa probinsya namin. Halos buong barangay ay kamag-anak din namin. Nag-bonfire kami at nagpabili ako ng maraming alak. Makabawi man lang sa panahon na nawala ako sa kanila. Masaya kami nagkukwentuhan tungkol sa kabataan namin. Nakikisabay lang din si Jake kahit konti lang ang naiintindihan niya. Nagbibisaya kasi kami. Nakakaintindi naman talaga siya ng konti. Bisaya rin kasi ang mama niya. Naririnig niya ito minsan nakausap ang kapwa Bisaya. Yung mga kababata ko naman ay trying hard to magtagalog. Kaya nagiging joke na rin sa tuwing pilit silang nagtatagalog. Lalo tuloy sumaya yung usapan namin. Napapansin ko yung mga kababata kong babae na titig sila kay Jake. Pero hanggang doon na lang ang pwede nilang gawin. Dahil mga kamag-anak din namin sila. Natatawa ako nang maisip ko yon. Naaalala ko kasi yung sitwasyon namin ni Jake. Medyo tumatama ng alak sa katawan ko. Nag-aaya ng mga kababata akong maligo. Sabi ko, mamaya na ako. Tinanong ko si Jake kung gusto niya rin yung maligo. Sabi niya, sabay na lang daw kami. Naiwan na kaming dalawa ni Jake sa tapat ng bonfire. Humiga ako sa buhanginan at sumunod din namang humiga si Jake sa tabi ko. Nakatitig lang kami sa kawalan. Napakalinaw ng mga bituin. Na tila ba nagyayabangan sa pagningning. Tinuro ko ang grupo ng mga bituin na tila isang Catholic rosary. Sabi ni Jake, noon lang daw niya nakita yon. In-explain ko sa kanya na mapanglaw ang mga bituin sa Maynila dahil natatalo ito ng mga ilaw ng buong Kamaynilaan. Kaya hindi masyadong naaaninag ang kagandahan nito. Tinuro ko din ang Milky Way na kitang-kita rin. May mga panakanakang falling stars din kami nasasaksihan at ilaw ng mga eroplano nakikisaw-saw sa kalawakan. Manghang-mangha siya sa mga nakikita niya. Sobrang ganda naman talaga kasi tingnan dahil sa napakalinaw nito. Napaka-romantic at tumagdag yun sa comfort na nararamdaman ko sa mga oras na yun. Kailan mo simulang naramdaman yun? Alam ko na medyo out of topic yung tanong ko. Kaya nagtaka siya. Gusto ko lang kasing malaman. Ganyan talaga kasi ako minsan. Pag may gusto kong itanong, itatanong ko talaga kahit out of topic. Ang alin kuya? Naguguluhan niyang tanong. Na mahal mo ko. Medyo nailang ako noon. Kita ko sa gilid ang mga mata niya na lumingon siya sa akin. Saka muling tumingala at nagsalita. Alam mo, noong una, akala ko out of curiosity lang. Tumikim muna siya saka nagpatuloy. Pero, hinahanap-hanap ko yung halik mo. Pinutol niya para kasing naiilang din siya. Tahimik lang kami. Hindi ko kasi alam kung ano yung sasabihin ko. Parang natameme ako dahil sa awkwardness na nararamdaman ko. Pareho pala kami ng nararamdaman na mangyari sa amin ang halikan na yun. Hinintay ko lang magulit siyang magsalita. Napatunayan ko na mahal kita noong nagbakasyon ako kay Papa sa Laguna. Miss na miss kita at gusto na kitang makita kaagad. Nahihirapan ako noon eh. Dahil alam kong bawal yung nararamdaman ko sa'yo. Mas tumindi yun nung nakita ulit kita. Ang gwapo mo kuya sa paningin ko. Parang gusto kitang halikan kaagad noon. Pero ayokong ipahalata. Nahihiya kasi ako sa'yo noon. Mahabang paliwanag ni Jake noon.
Ngumiti ako ng ubod ng laki dahil sa kilig na nararamdaman ko. Muntik na ngang nawala yung itim ng mga mata ko dahil sa kakatirik nito. Para ba akong teenager na nalamang crush din ako ng crush ko? Ikaw kuya, kailan mo nalaman? Balik niyang tanong. Hindi ka agad ako nakapagsalita. Iniisip ko kung paano ako magsisimula. Kahit may tama ako ng alak ay hindi ko pa din maiwasang mahiya. Ganon talaga kasi ang ugali ko. Hindi ako vocal at showy na tao. Tumikhim muna ako. Sa unang halikan din natin, Jake, nagagalit nga ako sa'yo nun eh. Dahil mula na mangyari sa atin yun, hindi ko na magawang alisin ka sa isip ko. Nahirapan din ako, Jake. Lalo na't kuya mo ko. Ako dapat ang gumagabay sa'yo. Alam kong mali, kaya umiwas ako sa'yo. Pero habang umiiwas ako, lalo naman kitang minamahal. Tinutol ko muna kasi nahiya ako sa revelation ko. Tumingin lang siya sa akin na nakangiti at nag-iintay ng idudugtong ko. Alam mo, gusto ko na kayang kalbuin si Jellic noong pinakilala mo siya sa akin. Tumawa si Jake ng malakas. Sabi ko na nga eh. Nagsiselos ka noon. Ang sama kasi ng tingin mo kay Jellic noon, kuya. Tapos tumatawa pa din siya noon. Ha? Halata ba ako? Nahihiya akong tanong. Oo, kuya. Umuusok nga yung ilong mo noon eh. Nangaasar na siya na habang tumatawa pa din eh. Hindi ko maiwasang mapangiti kahit napahiya ako. Binilikan ko kasi ang posibleng facial expression ko noong unang nakita si Jellic. Saka ako natawa. Tumigil ka na nga. Bakit? Ikaw, hindi ka nagsiselos kay Enzo? Nagsiselos? Sobra kaya? Wala ka na ngang ibang bukang bibig nun kundi siya lang. Medyo lumukot ang mukha niya na parang batang nakanguso. Ang cute niya tuloy lalo tignan. Pero hindi ko din napigilang tumawa. Naalala ko kasi na sinasadya ko talagang bagitin palagi ang pangalan ni Enzo para magselo siya. Hindi ko naman siya nakikita ano na nagsiselos. Kaya tuwang-tuwa akong malaman na effective pala yun. Alam mo, ang cute mo talaga, Jake. Pinisil ko ang ilong niya at mahina namang winaksi ang kamay ko. Kahit ganito ako kakulit, nababasa ko sa mga titig at kilos na ipinapakita mo sa akin na mahal mo din ako. Kaya nga, hindi ako sumukong kulitin ka dahil ramdam ko ang pagmamahal mo. Kaso, umalis ka at hindi nagpaalam. Nakaramdam ako ng lungkot sa tono niya. Kahit na narinig ko na yun dati, hindi ko pa din maiwasang mag-guilty. Tumingin ako sa kanya, kasabay ng paglingon niya sa akin. Ngumiti lang siya. Pero, ang mahalaga yan ngayon. Hindi naman kita masisisi, kuya. Dugtong pa ni Jake. Tumingala ulit kami at katahimikan lang na magitan sa amin. Hindi kasi ako makapagsalita dahil naglaro sa isip ko ang mukha niya noong panahon na sinabi niya sa akin yun. Sobra ang sakit na nakikita ko doon. Napakasakit din tignan ng mukha niya noon. Sorry ulit, Jake. Pulungkot kong tugon sa kanya at sumulyap sa gawin niya. Lumingon din siya at sinabing, "Okay lang yun, kuya."
Pero, alam mo ba kuya? Sa tuwing kumakanta ka, ramdam na ramdam ko na para sa akin ang kanta na yon. Hindi ko may paliwanag pero sinasabi ng kanta at ng mga mata mo na mahal mo ko. Sinabayan ng napakalawak ng ngiti. At sigurado talaga siya na siya ang tinutukoy ko tuwing kumakanta ako. Oo na, Jake. Ginilo ko ang buhok niya. Ikaw kasi ang nasa isip ko tuwing kumakanta ako. Ang kulit mo kasi sa isip ko. Sabay ulit kami nagkatinginan. Sobrang tamis na mga ngiti niya. Ang gwapo niya tuloy lalo sa paningin ko. Alright! Happy Saturday morning guys! Alam ko, lahat tayo excited na kasi araw na ng pahinga at mag-relax kasama ang mahal natin sa buhay. Grabe naman yung sweetest ni Jake at Rhino. Sana nag-enjoy kayo sa episode na to. And wala muna tayong upload ng Sunday and Monday kasi magre-rest day muna ako. Actually may pupuntahan kasi ako. Pero babawi ako ng Tuesday. And thank you nga pala sa mga nag-add sa akin sa Facebook. Sobrang na-appreciate ko kayong lahat. And shoutout muna tayo guys mula sa last upload natin. From John Espinas, sabi niya dito, palagi kong inaabangan ng episode na to at ang galing ng kwento at nakaka-inlove. Thank you naman sa'yo, Jan. We also have It's Ya Boy Fat Shungus. Sabi niya dito, I love to listen from Aloha with love. And then we also have Jerry Bartolo from Caloocan City and Bertings Gallery. And you may also share your personal experience sa email address natin sa imrensantiago@gmail.com or pwede niyo rin akong i-message sa FB para marinig na rin ng ibang listeners natin yung story nyo. Yun lang at maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli.